Ito na nga, Dharma na kagad ang unang ban dito ng Elevate. Simula Dharma, Luna naman on the other side. Alam naman nila kung gaano kalakas mag-carry si Haru, especially on this very aggressive type of junglers. Even the Pei, di ko lang alam kung re-respetuhin ba nila yung My Arlie, merong isang ma-open dyan for the first pick. Gusto ko yung Pei na ban na ginawa dito ng Elevate. Not leaving any room para dito sa TNT na magkaroon ng opportunity to carry that late game, especially with the Pei. Pero sa ngayon, hindi natin sino maging second ban nila dito. Yeah. For Elevate, historically, looking at the numbers, hindi sila mahilig mag-prioritize ng pick para kay Azar. Naniniwala sila na si Azar can play anything. And so now, mukhang magbabago yan dahil na-open ang Arlie, Gongsun Arlie, para kay Azar. What a first pick coming from their side. Alam mo naman, pag nakalabas talaga yung Arlie, gusto niya talaga kunin just for you to secure the first game. If ever man maglalaro sila around Azar this time around. But on the side of TNT, there's a lot of things open. Pero surprisingly, Direnji at Dolia yung kinuha nila. Napaka-interesting na to. Wala yung Luna, which is one of what I would say an auto-pick counter sa isang Dolia. Yeah. This would actually mean that TNT Impressive will be debuting dun sa Mermaid, no? Kadalasan kasi, na pag-impressive, uma-aggressive. Yes. Kahit na pagiging aggressive niya dito, ibig sabihin yung kanyang mga usual na mga heroes ay medyo mga tanky. Tanky na kaya pumasok sa loob ng gitna ng laban dito. And now, having syempre Adolia, anong mas magandang... In the era of Data Vision, they commenced the reforge of Sword Intent. The paramount directive, Sword beating another limb. Insider info, Sika, na interview ko. Sabi ni Sika, isang buwan pa lang daw siya naglalaro ng HO. Jaja? Actually, yung pala. Ayan, So, yun, Jaja. Labang thank you daw, sabi ni Manjin. Wala, may bell ako dapat eh. Elevate is banning away itong lane, which is very interesting, no? Kasi kahaban wala naman tayo nakitang meteor kill. And Lam is also going to be respected. Respect niya, pag ni-reset mo talaga, pwede siya tumagal sa clash, especially at the backline whenever they need to. Kaya yun yung nakakatakot with the Alain, especially meron kang Lady Shen at Arlie. Jungle has been picked up here, isa sa mga tankiest. Talagang pwedeng umatake. Or makapag-burst ka agad sa isang Arlie DSR, ayaw lang iba kundi si ganin mo. Sakir? Yeah. Tsaka Mayin. Si Sakir O'Neal. Nilabas na rin dito and also Mayin is also going to be targeted here. Kasi alam mo naman meron silang targeted skill. And even with the Charlotte dun sa dulo, hindi rin targeted kasi yan. So, medyo mahirap. Yung Sakir kasi, that's the roaming hero na pwede mong magamit talaga na magbigay sa'yo ng magandang sustain. Exactly. Aggressive movements na pwede mangyari sa kanila. So, yun yung kinda ina-expect ko for them. Right, let's look into the early stages and yung laning ng ating mga teams. Guys! Ladies and gentlemen, welcome sa game number 1 ng ating unang serye. Ito na ang Hindi sila makukuha ng invade, hindi sila rotate anywhere. But I like dito for the side of Elevate na pinaprioritize lang nila si Azar at si Migs. Hindi siya pumunta sa mid lane to help out. Yeah, and so now, nagkakaroon tayo ng early rotations, just trying to secure and minimize yung potential resources and farm on the top side. However, knowing Hyde, sanay siyang magtiis pare. Actually, yun yung maganda dito, especially for Hyde. Nakuha niya pa rin, so panalo pa rin siya dun. Napakatindi ng dropkick na ginawa niya doon. And so now, Elevate is actually enjoying what I would say a decent lead, no? Pero walang invasion na nangyari, pare? Oo, merong parang sinubukan na pinedict nila na nagtatago sa bush si Hyde kanina. Pero knowing na yun nga, medyo kailangan niya makuha yung kanyang jungle camp dito. Securing that, still give him the lead kasi gumalaw sila sa mapa eh. Yeah. I like this ginagawa nila dito for the side of TA. Yung laner nila na malakas against them. Pero bot side May nagsakan mga kaibigan, kaya lang medyo maingat dito si Kuya Grooves. Kaya, coming from the top lane or class lane natin, kaya lang inahabol, tumama yung kanyang batuta dito. Pero medyo safe lang naman tayo, alam mo naman. Kaya lang yung parating ng mga teamfight dito mga kaibigan kasi tumarating na itong si Curve, si Khan. And the first blood kaagad, yung class lane natin na hindi natin nakita. That was a solo kill. Vayne making his presence felt. Last season, nakita natin yung kanyang 1v1 prowess. May Miyuwe yan. Ngayon, Charlotte, nagpapakitang gila. Napakalaking bagay ng Charlotte. 1 kill na yan, plus 200. But more importantly, nagde-deny ka rin ng gold sa iyong koponan. Sorry, sa iyong kalaban. Not to mention, pare, hindi ko alam kung paano naging posible yun, ha? Mahirap magkaroon ng solo kill ng isang Charlotte. Yun na nga nakita natin dito, especially for what they're doing dito, no? I think one thing na, it's very good, pero bot side, though. Kaya lang, kailangan nila maging maingat dito. Dalawa kanilang kalaban, pero gamit nila kanyang ulti. The destructive deluge slowing it down.
securing that. Nila yung kill na to, and this is a very good start for them. Meron tayong timer, 3 minutes pa yung timer natin, waiting for that last wave bago tayo pumunta sa Tyrant for that 60-second mark. Exactly. And pwedeng i-point of contest itong blue buff, pero pinaparamdam din. Yan ang kalaban. Alam mo, may trivia ako sa Charlotte, Oh. Yes. Siya lang yung may skills na all caps sa laro. Talaga ba? Oo, Galit, pre. Kaya Matindi. pala. Ito, nagkakaroon tayo ng konting setup dito, pare. Pinasok na mga kaibigan doon na pero tinamaan siya ng Destructive Deluge! Oh! Ang ganda naman ng pass Hoy! dito pero Hoy, nag-flash ba? up! Sabay ginamitan ng combo! Oh, With a combo! God! Mga kaibigan, that's Vane! 2v1 minus 1! Kahit magtulong-tulong pa kayo. Anong nangyari doon? From Vayne. 6 seconds on the clock, nag-teleport na sila, may position sila dito para kunin yung kanilang Tyrant. Wave in the mid lane is pushing, they can take it. Oops. Kaya. May pills, ha? Pwedeng mag-heal back kung Up. sino man. Ito na ang sampay ng Pilipino mga kaibigan coming in from both side ng ating mapa. Kaya lang nakaiwas kagad sila dito. Muntikan na. Pero Tyrant is up. Kinuha na ang kanyang baby dito. And now trying to secure the Tyrant. I don't think this is a good idea Wala to yata. contest para sa Elevate. They are outnumbered. Nasa taas yung kanilang clash lane, ha? At the mid lane, and yun na nga yung ginawa ng TNT para makarotate sila doon sa top side. I wonder kung mababasag ni Hyde yung top side, no? Oh, That's nabasag worth, ako, pare. Ang ganda rin naman talaga. Yung ating mga plays ngayon. Even the blue buff is already being contested. Tinamaan ng batuta. Blue buff, agad-agad. Na-redeem niya nga yun. Ito, looking at the plays at the bot lane, no, meron tayong 4 people or make it 5 people. Pwede sila kumuha doon ng dive on the bot lane. Tablang-tabla tayo, mga tol. Dream Room, tinamaan mga kaibigan si Elsa. Pero Aray, inatak oh! din siya dito sa loob ng ating mapa. May tower dyan sa makikita ng teamfight natin. That's a 1-1 trade pero hinahabol pa rin ni Azar. Going very aggressive right now. Pero alam niya na kailangan niya munang bumak ng konti. Pang-ilan na yun? Pangalawang kill para kay Azar? Naku, na-accelerate pare, ha? Di maganda yun ha, especially when you're fighting against an early. Ito naman mid lane. Binabateryahan ng mga kaibigan under the tower. Medyo malalim Ito kaya na naman kaibigan siya. Tom Sawyer. Pero dito maganda para sa kanya. Vane, sinubukan pang mag-flash Yeah. away. Hindi enough para mag-survive. Lagi yung mga plays na ganoon for Vayne, and now with the position ha, 5 sila nandito. They have some space to take a fight. Ito na Dream Roaming. Dream Room na naman, tamahan dito ang kanyang ng bubbles. Ang Another kawalan. one! Dalawa ang kanyang Dream Room. Ginamit ang reset dito with Celestial Melody coming in. On the top side, medyo nangamba yung buhay dito. Pero let's look at the items. Let's take a look at the items dito. Nakapag-Spark Forge Dagger, 2 items na si Azar. So medyo accelerated siya compared dun sa kabila. And yun ang pinaka-nakakatakot dito, no? Si Azar dahil nga nakakuha siya ng 2 kill. Situational talaga ang item ng isang early, no? Minsan, actually, madalas na makikita natin nakaspark. Yung galaw nila dito, wanted to go for the team fight. Always, back naman si Ago, mga kaibigan, maipit yata dito si Haru. Binato na si Furball. Nasa likod ang ating laban itong si Hyde. Nakatago lang siya sa Margedi ng ating Azar! baba. Ito, next target wala ibang kundi itong si Curvesu. Makakatakas nga siya. Yes, with a heal coming from Impressive. Hindi pa rin sapat ito para sa Elevate. Going to go for more. Pero hindi na. Stop na muna sila Grabe dito. si Azar dito. Tapos may tamang heal lang, no? So coming in from Doomsday, infinite amount of poking from Azar. Second win para sa kanila. Pwede nila i-push to. They have a wave incoming, so this might be hard. And now, pinapush out pa sila dito. Ang ganda naman. Tamang box out lang coming from Mig to secure the first tier. Siya makikita, pero 10 seconds. Meron tayong teamfight na mangyayari. May position ang Elevate para dito sa kanilang fight. Binato na kanyang Regents, pero meron tayo dito blue buff na pinag-aawayan ng buong ni Azar. pamilya. Nakuha ni Azar indeed. And actually, that was, kasi medyo lumalangoy ng bahagya. And after that, rekta lang tayo sa Tyrant. Yeah, that's 2,000 natin yung mga assassination attempt dito ni Sika, di ba? Our rookie. Siya yung talagang totoong rookie. Oo, One man, pare. 1 month in the dream. Oh, yan na. Patunayan mo kung sino ka. Binato ang kanyang purple pero nasa loob siya. Nakikita ng ating laban dito. Mamamatay nga pa ang isa. Aray Yes! ko. -1! Canis down sa killing spin ang mga Azar! kanya. And a double kill para kay Azar. Hindi pa yata siya tapos. Nakuha nila ang second tier tower. Yeah, 9 minutes and 80. Andito na si Sika. Wave clear is present, pare. Ang daming wave. Wala pala. Actually, may isa lang tayo dito. Nilalabas lang yung kanyang mga jungle camps. Yung kanyang mga babies. And tamang sustain lang with the heal. Alan eh, no? Oh. It's Azar. Yes. It's the Azar show. Ito, yung alam nating capability nitong best farm lane, I would Basta. say, I dare say, sa Pilipinas. Yes, lumabas na ang ating mga enhanced objective. We are now at the late game, 10-minute mark mga kaibigan. Masisecure dito ang ating Tyrant. At sa kabila namang banda, nagabang na bagya dito si Hyde trying to predict the... Dun sa pwesto na yun. Right. Kinailangan nila bugawin siya eh. Pero Yeah. on the other Galing. hand, Yung Ayan, pala yun. Natuto ako sa'yo ngayon, Dash. Hindi nga naman gumagana
gumagalaw, pero tinamaan na kanyang Wilber Power. Ang kanyang kalaban dito mga kaibigan, Azar. Or rather, Kano was able to get away with the Dream Drone. Pero si Furball, kumakabilang mapa na. Elevate right now and TNT is trying their best to defend etong second tower nila. Azar going in. Ang Azar, lala! naku po, sinusubukang ubusin ng buong miyembro ng TNT dito, pero wala siyang maabot. Panakot lang. Bakit ito? Tatagos talaga. Hindi nila kailangan ng Daybreaker, pero ito na-start na nila yung Overlord. Overlord, Wilber Power. Tumama na naman dito mga kaibigan para kay Gan. Kasi-cure yan dito ng end. Lucky 7. Totoo yan. Try niyo mga kaibigan. Binato na, George! Mobilization para magkaroon ng langap dito. Kaya lang yung tower na kanilang target. Tinaman ng Wilber Power. Itong si Gan. Wala silang magawa. Meron mga minions pa na magsasama sa kanila para matapos ang kanila na ito. Tamang paikot-ikot lang. Meron silang wave sa bigta ng ating mapa. May baby dragon at malaking dragon papunta sa baba ng ating game. Na mo problema ang TNT. Wala na yung kanilang mid lane. Wala na Dragon. Kakatok pa yan sa baba. Hindi na kailangan pala. Hindi na kailangan yung mapa Oo nga eh. Hindi na siya kailangan pumasok, pero sa set-upan mo na nila yung mid bago nila ito i-push. Clear lang mga kaibigan, kaya pa din ang depensahan ito. Hanggat may crystal, may buhay pa. Pero nandun na yung nakat na binigay mga kaibigan, pero kumunod sa loob, si Vayne! Kaya lang hindi niya kaya eh. May mga nakabantay sa gate ng ating mapa. Muntikan na si Impressive! Nagdasal at nag-swimming sa loob ng kanilang base. Yeah. And so now, mukhang konti, no pare? Hindi na sila makakapag-clear dito. Kailangan nila talaga kunin muna itong Tyrant. Wait for the next wave bago sila lumaban. Actually, yung mga game na mabilisan, Yeah. 10 minutes, bago pa mag 12 minutes, patapos na kaagad. Ngayon, para abot na tayo ng ating Tempest, 5 minutes na lang yan. Pusin to pare. Gusto na mag-TikTok sa labas eh. 30 seconds na lang. Ito yung kanilang Tyrant. Pero ito, diretso na sila. Last wave. Ito na yung last fight na hinahanap natin. Lalabas na lahat ng mga ninakaw dito. Itong si Agodo. Mukhang makabawasan nila dito si Impress, pero hindi! Wala Ang na mamamatay wave ay si Sika. Wala na silang damage dito. Wala nang wave clear indeed. Another kill na punta dito kay Kuya Mix. That's a roamer, by the way. Support na nagkaroon ng double kill. And Crystal going down sa kamay ng Elevate. That From Elevate, nakita naman natin. Yun na, nakita natin for sure. Wait, MVP natin will be actually Haro coming from their side. Alam na natin kung bakit ang dami niya. Niya lahat ng mga naipon niyang jungle camps dun sa last natin na team fight. Oo, Labas niya yun yung minion nila. Totoo. Inasin. Cosplay lang. Cesar yan, guys. nakaskin lang.